Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, nasa 1.5 million pesos na halaga ng iligal na paputok ang nasabat ng mga otoridad sa Tanawan City, Batangas. Sa ikinasang entrapment operation ng Police Regional Office 4A kasama ang Tanawan CPS, naaresto ang isang alias Daryl kung saan nakuha sa kanya ang iba't ibang klase ng paputok. Isa na nga dito ang bagong iligal na paputok na sumisipol at malakas ang pagsabog na kung tawagin nila ay Goodbye Hamas. Kasama din sa mga nakumpiska ng mga otoridad ang mga walang label na paputok, mga plapla, sawa, candle bomb, Judas belt, giant whistle bomb at iba pa. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 7183 o ang An Act Regulating the Sale, Manufacture, Distribution and Use of Firecrackers and Other Pyrotechnic Devices. Ligtas na ang 9 na miyembro ng motor vessel crew sa Occidental Mindoro ayon sa Philippine Coast Guard. Rumisponde ang mga grupo mula sa Coast Guard ng San Jose at Occidental Mindoro, Special Operations Unit, Motorboat John Q at Fishing Boat Grazela sa maritime incident malapit sa Ambulong Island, San Jose, Occidental Mindoro ilang araw na ang nakalilipas. Ang MV Chacha 101 ay isang cargo fish carrier mula sa port ng San Jose papuntang Kalandagan, Palawan nang magkaproblema sa makina nito dulot ng cooling system failure. Sa search and rescue operation, natagpuan ang vessel at crew nito na nasa mabuti namang kalagayan at ligtas na nakabalik sa port ng Kaminawit. Samantala, isang dugong o sikaw naman ang iniligtas ng Philippine Coast Guard personnel sa baybayin ng Hakana, Barangay Bancao, Puerto Princesa, Palawan. Ang dugong na may tinatayang timbang na 300 kilograms at may habang 2 metro ay napadpad sa mababaw na bahagi ng baybayin dala ng malalakas na alon at hangin noong nakalipas na gabi. Matagumpay naman na naibalik ang dugong sa malalim na bahagi ng karagatan sa pagtutulungan na rin ng Coast Guard Special Operations Group Palawan, Coast Guard Station Central Palawan at Coast Guard K9 Field Operating Unit Palawan. Isang mataas na opisyal ng Philippine National Police ang sinuspinde ng 6 na buwan without pay ng Office of the Ombudsman. Kinumpirma ito ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo kung saan nahaharap sa patong-patong na kaso si PNP Internal Affairs Service Office Head Inspector General Attorney Alfegar Triambulo. Kasama sa mga kasong isinampa ng isang PNP non-uniform personnel laban sa kanya ang sexual harassment, falsification of documents, grave misconduct at gross incompetence. Taong 2016 ang itinalaga noon si Triambulo bilang IAS head ni dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa na kababayan nito sa Davao City. Muling iginiit na ipagpapatuloy ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na kanilang palalawigin ang coverage ng kanilang mga benefit packages sa susunod na taon kahit matuloy man o hindi ang pagdagdag sa premium rates na itinakda ng Universal Healthcare o UHC law. Matatandaan na noong Enero, tinanggal ni President Ferdinand Marcos Jr. ang premium rate at income ceiling hike sa PhilHealth para sa calendar year 2023 dahil sa nararanasang socio-economic challenges buhat ng pandemya. Ayon sa UHC law, may nakatakdang pagdagdag sa contribution rate kapag umabot ito ng 5% sa taong 2024. Giit naman ng PhilHealth, ang pag-increase umano ng mga benefits ay hindi nakadepende sa contribution rate na nakaschedule sa 2024 at matutuloy ang pagtaas ng mga benepisyo kahit matuloy man o hindi ang implementasyon ng nakatakdang contribution rate. Noong Nobyembre nga, inanunsyo ng PhilHealth na magtataas sila ng 30% sa kanilang benefit packages sa susunod na taon bilang tugon sa pagtaas ng inflation rate na nakakaapekto sa mga gastusing medikal ng mga miyembro ng PhilHealth. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.